She asserted her right to proceed with this filing of criminal cases against the individuals responsible for making all these damaging statements against her. Latest on the top stories, OG Diaz may buwelta sa cyber libel case na inihain ni Bea Alonzo. Sa kanyang Facebook stories, unang humingi ng tawad ang talent manager at vlogger sa hindi pagsagot sa mga mamamahayag na humiling ng mga pahayag at update na nagsasabing, makakarating din naman sa amin yan para sagutin sa takdang panahon. Komento rin ni Diaz, pero eto ha, ayoko nang magpakaplastik. Tulad ng lagi naming hinihirit sa Ogie Diaz Showbiz Update, sila pa rin ang gusto naming magkatuluyan sa ending. Ayon sa complaint affidavit ni Bea, siya ay ipinakitang negatibo, batay sa mali, at mapaminsalang pag-aangkin ng isang taong nagsasabing malapit sa kanya na noon ay na-broadcast at napag-usapan sa mga palabas ni Diaz at Christy Fermin nang walang anumang verification. Kasama sa reklamo ang mga akusasyon ng paulit-ulit na mapanlait na pahayag tungkol sa aktres sa kanilang mga kolum at palabas, at isang aligasyon tungkol sa hindi niya pagbabayad ng tamang buwis. Kasama rin sa kaso si Fermin at iba pang co-hosts ng Showbiz Vlogs. Ang abogado ni Bea na si Attorney Joey Garcia binanggit na siya ay lubhang nawasak. Siya ay naapektuhan ng lahat ng mapanirang puri ng mga pahayag na ibinato laban sa kanya. Kung maaalala, naging spotlight si Bea at ang dati nitong fiancé na si Dominic Roque noong Pebrero matapos ang kanilang breakup, na kinumpirma ni Boy Abunda sa kanyang show na Fast Talk with Boy Abunda. Pagkatapos ay inihayag ng dating mag-asawa na itinigil nila ang kanilang pakikipag-ugnayan at tinapos ang kanilang relasyon. Sina Bea at Dominic ay engaged noong July 2023 at naplano na ang kanilang kasal para sa taong ito. Samantala, ang cyber libel ay isang anyo ng paninirang puri na isinagawa sa pamamagitan ng mga elektronikong paraan, lalo na sa internet. Kabilang dito ang pag-publish ng mga malisyosong pahayag tungkol sa isang tao online na may layuning sirain ang kanilang reputasyon. Ang digital defamation na ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang platform gaya ng social media, blog at website. Nag-iiba-iba ang mga batas ayon sa bansa, ngunit sa pangkalahatan, ang mga biktima ay maaaring humingi ng legal na tulong laban sa may kasalanan upang maibalik ang kanilang reputasyon at posibleng makatanggap ng kabayaran para sa mga pinsala. She has been in the industry for more than 20 years and yes, she was greatly devastated. She was affected by all these defamatory statements thrown against.